So, hello everyone. Welcome back sa ating vlog, no? Kagigising-gising lang namin, nagbe-breakfast pa yan si Den. Kakape na ako. So, today guys, ipapakita natin yung update dito sa bahay sa ginagawa nila, no? Kasi, dami na nangyari dito. Nagpalit namin ng mga switch, lahat ng switches, hindi naman lahat, pero karamihan ng switch na palitan na electrical outlets na palitan na rin natin. Kasi kung doon yung tatanungin, electrician yung kapatid ni Dayan, si Jason, si DJ, no? Tapos, ongoing yung replacement ng Poly B into PEX. Sa Pilipinas, hindi dito sa Canada. So, ongoing yung Poly B replacement. Pero ngayon, ang project natin, itong kitchen. So, nasimulan ko na, nalis ko na yung mga face niya, yung mga harap niya, mga fronts niya. So, ang project ko ngayon, aalisin ko tong island na to. Yung pantry, tatry ko nang alisin. Yung mga upper cabinets, aalisin na rin natin. Tsaka yan, kasi itong baba, hindi ko pa maalis kasi connected itong granite nito hanggang doon sa dulo. So, pag inalis ko itong base na to, mawawalan ng support yung granite. Kailangan nating alisin yung sink natin, which we don't want to happen kasi kailangan pa natin yung sink hanggang ma-install or malapit na yung installation ng bagong cabinets. Same thing with those things, hindi pa natin alisin yung taas. Kasi connected din doon yung support nung gitnang cabinet na yan, yung may hood fan. So, para hindi ma-compromise yung integrity nun, hindi muna natin gagalawin yon. Same with the base, para at least may countertop pa rin tayo. Ganun lang muna. So, yan. Gusto lang namin maalis para magkaroon na kami ng idea nila Dayan. Ilalagay namin yung cardboard boxes ulit doon sa design na gusto namin. Tapos, lilive kami doon for 2 or 3 days before namin i-finalize yung order namin sa IKEA. So, IKEA cabinets yung ilalagay natin dito. Pero yung countertop, naghahanap pa kami kung saan kami makakabili ng mas okay, mas mura. Kasi sa IKEA medyo mahal. Home Depot medyo mahal din. No, babe, no? So, game na? Saan ka nabibili? Meron akong message dun sa Facebook Marketplace. Parang gumagawa talaga sila ng mga countertops, quartz, marble, granite, tsaka kung ano-ano pa. So, yan. So, yun mo yung project ko for today. Pero ito yung sinasabi ko yung Poly B. Kasi right now, meron siyang Poly B. Okay? Ang pangit kasi sa Poly B, can burst anytime. No? Madali siyang mag-burst. So, pwede siyang mag-cause ng leaks. Kaya kung papansinin nyo, ang daming leaks din dito. May bakas ng leak dito. Ewan ko kung saan galing to eh. Ito, may bakas din ng leak dito. Wala naman. Ay, ito yung tub pala namin. So, may bakas siya ng leak dyan. Tapos yung laundry, pakita ko yung laundry. Meron ding bakas ng leak yung sa laundry eh. Ito, tingnan nyo. Ayan. So, dito, papansinin nyo popcorn to. Ito hindi. Kasi itong taas nito is yung common area. Yung common bathroom. So, alam niyo natin na may bakas ng leaks dyan kasi nagbutas sila before. So, yun. Papalitan na natin. Dito, naka-PEX na to. So, lahat yun gagawin nilang PEX. Yung PEX kasi ganito kulay. Puti. Ay, ito ba yung ano? Hindi pala yan. Sorry, nandun sa loob. Ayan. Itong puti, yan ang PEX. So, mas magandang klase siya. Ito na yung binili natin, oh. Yan. So, ang goal natin doon, yung buong bahay, papalitan ng PEX. Kaya naman, magkakaroon ng mga ganyan ng mga butas. Kasi, hahanapin nila yung linya nito. So, ito, papunta daw sa bathroom namin yan. Ito, papunta doon sa common area na bathroom. Pero doon sa basement, madami ng butas. Kaya, yun yung i-repair natin later on. Ano, G, kaya mo pa ba? Oo. Ano kasi, yung cap niya, nakaano sa screw, masyado ng, narasi, crispy. So, hindi ko na siya maalis. So, hindi ko mapasok yung drill bit dito. Hindi maalis yung screw. So, kailangan kong alisin muna yung plastic gamit to. Okay? Let's see how it works. Trial and practice and error. Ano? Trial and ano? Basta yan. Trial and error. Mas natin ng konti lang.
Sakto. Ito guys, oh. Kailangan ko alisin para maipasok ko yung drill. Okay, yan, pasok na. Kompleto yung gamit, oh. Kala mo naman, talagang gumagawa, eh. No? Sa ngalan ng tipid. Pangalan ng tipid. Aji. Para makatipid yun, mas malitang ng konti. Ito. Para makatipid. Yan. Natanggal ko na yung unang screw. So, madali na yung mga susunod kasi alamin natin yung technique. So, listen na natin yung mga susunod. Aliman? Kasi ito, ang pagkabit naman nito, ito sa stud, yung likod. Tapos ito, pinagkabit nila itong dalawang to. So, ang tatanggalin muna natin, itong kumakabit dito, tapos yung stud, or ito, tapos ito, alisin natin yung crown niya, tapos yung stud. Kasi, we want to preserve as much as we can. Kasi baka gamitin natin yung mga cabinets dun sa garahe. Kaya Kung kakasya. Kung kakasya. Kaya ayaw kong i-destroy talaga. Kasi pwede pa yung cabinets niya. So, pwede bang ibenta din, no? Kaya, if you want, pwede mo siya benta or pamigay or whatever, di ba? So, yun. Ang next natin, alisin natin yung nakakabit dito. Parang wala naman. Wala ata dyan, baka dyan sa likod lang. Parang hindi sila nagkabit. Walang screw papunta dito, so hindi ito magkadugtong. So, pwede na natin tanggalin muna tong molding niya. So, yun nga. Meron nga siyang puti dito. Yung lock niya, hindi na maalis. So, i-driver lang natin ito. Didrill lang natin ng konti para lang makakapit yung drill bit natin mamaya. Okay? Okay, see you later. Yan. So, natanggal na natin yung unang dalawang cabinets dito. Sunod dito, and then yung pantry. So, before this... Paano mo alisin yung pantry? Ikakat ko na siya. What? Kasi hindi naman load bearing tong pantry. Ang load bearing wall namin ito. Itong wall na to ang load bearing. Yung pantry hindi. So, we can just remove yung pantry. Pero... Ay, hindi mo siya maalis muna. Nakadugtong siya dito sa ano. Ah, hindi. Iiwan ko tong isang side. So, alisin ko yung side na to. Hanggang doon. I-clear na natin. Iiwan natin itong isang side na to. Or, depende actually. Ito naman nakakabit naman doon. So, pwede na natin alisin to. Kung sasakit. Pero yung tingnan natin. But first, we need to remove this giant fridge. Giant, a liit. So, alisin na natin yung fridge para may way tayo gumagalaw. Anong perso yun? Okay na. Nalipat na yung ref. Dito na siya. Naalis muna natin itong mga ganito guys. Oh. May mga cups kasi siyang nilagay sa mga ganito niya. So, inaalis muna natin yan. Then, didrill na natin ulit. Yung parang simple lang no? Ilang screw lang yung natanggal natin sa kabila, babe? 4 lang. 4 sa likod, 2 sa harap, may 2 sa side. 6 lang. So, 4, 4, 8, plus 2, 10 screw. So, ang mahirap lang nito pag kinabit na, Uy, lumipad. Ang mahirap nito pag kinabit na, yung pag-level. So, kung tayo magkakabit, bibili kami ng pag-level. Okay? Meron ka na nun ah. Hindi, yung laser. Let's do it. So, ilagay ko. Wait lang, kunin ko. So, itong crown molding, hindi ko alam kung anong gagawin natin dito. Pero baka hindi na natin siya magamit. Kasi yung ilalagay natin na mga bagong cabinets niya, hanggang sa ceiling na siya. Siguro may molding parang pero hindi na ganito yung itsura. Or depende, baka magamit natin itong molding. Depende, di ba? So yan, yung molding naman, ganun lang. 2 screw lang ulit. Hindi na sila braid nailer. Yung lansa. Walang lansa, so puro ano lang to. Braid ba yun? Ewan ko, brad nailer, something. And, so kaysa mag-hire tayo ng gagawa, tayo na lang. Di ba, Beb? Oo. Wala pang tiwala si Dayan eh. Ryobi yan, boy. So
So, bumili na rin akong ganito. 290 lang tong set na to. Very handy naman siya. Nagagamit naman halos everyday. Lalo pag madami kayong i-renovate sa bahay, maganda meron kayong ganyan. Hindi ko po nakakabit pa yan. Babay na, babe. Okay. Update ulit mamaya. So yan, alisin natin yung cabinet dito sa taas ng ref. Nalis ko na rin to. So isusunod ko na itong pantry. Let's go. Kasi plano ko dito, alisin ko na itong hamba nito. Tapos dito ako mag-i-start magbutas. Tapos papasok. Okay. So, nalisin natin ito. So, alisin naman natin tong door frame. Next. Hindi ko paano to. Pero, nakanail lang naman siya dito. Siguro magsasoso na lang ako dito. Haba eh. Let's go. Yan, since hindi siya maalis nung ganun ko, gagamit na tayo ng soso blade. Kasi alisin lang naman natin yung nails niya sa loob. Yun lang, medyo pitinata eh, no? Ayaw, ikakat ko na to ng buo. So yan, nalisin natin to. Woo! Nice na. Yung mga main na lang. Puti na lang. Tapos na yung pag-alis ko ng pantry. So, nalis ko na yung wall. Ngayon, siguro tatapalan ko na to once na nag-start na kami magtapal. Kasi nga diba, dun sa Poly B, hindi pa yun tapos. So, ang dami pa nilang ikakat. Minsan na siguro ako magkakat. Tatapalan ko yan after no, ano. So, yun yung dati nating pantry. Kasi to, didiretso na yan hanggang dun sa dulo. Tapos magkakaroon ng parang corner cabinet dito. Tapos dito, yung cabinet na lang na pantry. Tapos dito na yung refrigerator. So, in-update natin so far. Ngayon, ang gagawin natin siguro, since tapos na to, liligpitin muna natin itong mga to. Ay, may mga kalat pa pala ako dito. So, yung mga kalat ko guys, hindi ko masyadong sinira. Kasi baka pwede kong gamitin ulit. Or magamit pa sa ibang projects natin. So, dyan lang muna siya for now. Niisip ko after ng demolition nitong mga to, baka ang tawag ito, kukuha na lang ako ng rental na na garbage yung malaki para minsan na namin siyang ipunta dun sa dump. Ngayon siguro unahin ko muna dito sa laundry area. Alisin ko yung popcorn para at least ma-test ko lang muna sa maliit lang muna na space kung paano mag-alis ng popcorn ceiling. Alisin ko na to kasi naglilik to eh. Galing sa taas yun, no? Kikita nyo. Nagdidrip pa rin siya. So most likely meron pa rin tama yan sa taas. Yun ang gagawin natin ngayon. Let's go. So yan guys, no? Ini-start ko ng baklasin to. And napansin ko na as in basang-basa pala dito sa sa baba ng common bath. So most likely meron tong leak dun sa pipe. Hindi na lang yan sa baka hindi na lang to dun sa Poly B na pipe. I think sa mismong drain na pipe. So, aalisin ko na tong buo kasi super wet. Nagmo-molds nga, oh. May mga black molds na nga siya. Yan. So, kung papansinin nyo din to, oh. Ang lambot. Ang lambot na kasi basang-basa na tong niya, tong drywall niya. So, ang gagawin natin,
alisin natin to. Hanapin natin yung leak. Tapos baka buon to. Palitan ko na tong buong to. Okay? Let's go. So, yan. Tapos na akong mag-alis ng popcorn sealing. Ito na itsura niya ngayon. Oh, ayaw niya. Ayan. Yan na siya ngayon. Ito yung kanina, guys. Hindi ko alam kung sabi ko sa inyo kanina. Pero nagli-leak siya sa taas kasi. So, inalis ko. Nagmumolds na dito. Galing siya sa pipe. Dito. So, matagal na tong issue. Most likely kasi ang black na masyado yung joist naman. So, gagawin natin, papatayin natin yung natitirang tawag dito, molds dyan. Black molds kasi siya kanina, hindi ko na pinakita kasi medyo disgusting siya. So, tapos ko na yung sealing nito. Ito, ginawa ko na rin ito. Tapos na rin. Kasi ina-knockdown sealing natin to, guys. Itong half bath natin, tapos na rin. Yan. Natapos na rin natin. Ina-knockdown natin to. Tapos ito later on, naalisin ko lahat to. Pati to, papalitan natin. Re-repaint natin tong buong to. Feeling ko papalitan ko din tong toilet. May konting leak galing dun sa tangke. Hindi ko alam kung saan, kung paano. Pero mura lang kasi yung nabili namin ni Dayan. Yung pinalitan namin dun sa upstairs kasi mura lang namin siya nabili. So baka ganun na lang din ilagay namin dito para uniform. Yan guys, oh. Tanggal na. So ito yung ginamit ko kanina. Oops. Yan, dami pang gamit, no? So, may goggles tayo kanina at saka N95 na respirator. Tapos, ngayon ko lang din na-realize din, sa pangalawang time, nung una kasi, ganito gamit ko. Ito yung pinakaalis ko. Tapos, na-realize ko, sa Home Depot, meron yung ganito. So, pagka-scrape mo, diretso siya sa bag. Kaya, bumili ako ng ganyan. Kasi nung una, ang dami kong tagal ko naglinis kasi nga pagka-scrape ko bagsak siya sa floor. So namumuti yung floor. Tagal ko nilinis. So yun lang. Yun yung update natin ngayon. Ang gagawin natin next, most likely dun sa garden tuloy. Dun sa tawag dito, backyard. Ito na rin yung inalis nating pantry kanina, oh. Ayan. Hey, babe. Yan ang bayaw ko na nag-iisa dito sa Canada ba. Ito yung pinag-alisan namin ng pantry kanina. Naalis niya kasi gagamitin pa namin niya yung mga 2x2. Sinimulan na rin ni DJ kanina mag-alis itong mga to. Ayan. Inalisan na niya. Iwan namin yung rose. Rose ba yan? Hindi ko sure. Ito, rose to. Iwan natin yung mga rose na yan. Tapos magtatanim siya ng kamatis. Kamatis ba, son? Kamatis? Kamatis. Dami pa namin yung box, oh. Hindi namin alam kung saan i-dump. Siguro minsan namin i-dump sa sa landfill. Na, web? Tapos ka na? Pagod ka na? Pagod na. So ito yung binili ko, guys, oh. Epic fail. Yung sander. Nagalikabok ng husto yung yung room kanina nung inaalis ko. So yun lang muna, guys, for today's video, no. Babangan nyo kung ano magiging transformation natin dito sa bahay. Ito-try nating i-DIY as much as possible, pero pag hindi natin kaya, tutulong tayo or kukuha tayo ng professional para gumawa yun. Lalo na yung pagkakabit ng cabinet. Ita-try kong gawin yung pagkabit. Pag hindi ko kaya, tsaka ako mag-hire ng magkakabit ng cabinet. So, yan lang muna for today's video, guys. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. And always remember to stay humble and always stay focused on yung mga goals. And as always, guys, I'll see you sa next vlog sa renovation natin. Bye!